Kabanata 301, Isang Brawl. Sa entablado, katatapos lang ni Snow Fenner sa isa sa kanyang pag-eensayo ng kanta. Naging maayos ang buong proseso, na ang entablado at mga sound effect ay napakahusay. Umakyat muli si Snow sa entablado, naghahanda para sa kanyang pangalawang kanta. Ang paparating na konsyerto na ito ay tatagal ng 3 oras, at pinayagan si Snow ng 2 kanta sa entablado. Kahit na ito ay malayong mas mababa kaysa kay Maeve Lee at sa iba pa, para kay Snow, ito ay isang magandang sapat na pagkakataon. Kasalukuyang suot ni Snow ang banal na nilikha ng Autumn Field. At ang pangalawang kanta na dadalhin niya sa entablado ay ang pangunahing theme song ng kanyang nakaraang promotional music video na pinangalan ng Autumn Field din. Ang pagsasaayos na ito ay hindi lamang makapagbibigay daan kay Snow na matarante muli ang mga tao, ngunit maaari ring itaas ang reputasyon ng Autumn Field. Nagsimulang kumanta si Snow sa stage. This time, mas maganda pa ang stage effects. Ang entablado ay pinalamutian upang kumitawan sa pagbabago ng mga panahon, habang ang mga backdrop sa entablado ay unti-unting lumilipat mula sa Taglagas patungo sa Tagsibol. Ang pangunahing theme song na ito ay naglabas din ng masining na konsepto ng buong setup na ito. Hindi na kailangang sabihin, mula sa palamuti sa entablado hanggang sa palabas at pagganap ni Snow, ang lahat ay magkakasuwato. Sa ilang mga profesional na mananayaw na gumaganap sa background, ito ay makabuluhang nagpapataas din ng epekto ng entablado. Sa ibaba ng entablado, sina Winifred Zia at Lily Zimmerman ay nanunood ng rehearsal ni Snow na may masayang ngiti sa kanilang mga mukha. Snow is just too beautiful, bulalas ni Winifred mula sa puso. Sa tingin ko, ang pag-hire kay Snow bilang ambassador ng aming brand ay parang paghukay ng isang malaking kayamanan. Nakangiting sabi ni Lily, Miss Zia, masyado kang mabait. Kung wala si Autumn Field, wala ang Snow natin kung nasaan siya ngayon. Sumagot si Winifred, magtulungan tayo at umunlad magkasama. Oo, madiin na tumango si Lily. Naniniwala ako na ang Autumn Field Group ni Miss Zia ay makakaakyat sa summit ng bansa, hindi the World Summit. Umagalpak ng tawa si Winifred. I'll be counting on that. Naniniwala din ako na with Snow's outstanding looks and solid foundation, she can definitely become a prestigious A-listed celebrity in the country. No, an international star. Sabay hajejek ng mga babae. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may isang grupo ng mga taong galit na lumapit sa stage. Ang magkapatid, sina Maeve Lee at Zane Lee, ay makikitang mainam na umakyat sa platform. Noon, lubusang isinasawsaw ni Snow ang kanyang sarili sa pagganap, nahuhulog ng malalim sa sarili niyang mundo. To the point na hindi ko napansin na may umakyat sa stage mula sa tabi. Kumakanta pa rin si Snow. Habang papalapit si Maeve, narinig niya ang malinaw na boses ni Snow na mas malinaw, at ang sensasyong iyon ng panganib ay lumaki sa puso ni Maeve. Mas lalong tumindi ang galit niya. Sampal. Bigla siyang humarap kay Snow at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa mukha. How dare a person like you try to ride on my coattails? Sino ka ba sa tingin mo? Taglit na natigilan si Snow. Nakatitig siya kay Lily, natulala ng ilang segundo. Biglang tumahimik ang buong venue, at tila nagyelo ang hangin sa paligid. Miss Lee. Sa wakas, natauhan si Snow. Nakatitig sa nakakunot noong si Maeve sa kanyang harapan, bumalatay ang takot sa mukha ni Snow. Sampal. Tinampal ulit ni Maeve si Snow sa mukha. Ang sampal na ito ay mas mahirap kaysa sa huli. If you know what's good for you. Otherwise, I'll break your legs. Anong ginagawa mo? Nang natauhan siya ay nagalit si Winifred. Wala pa siyang nakitang taong ganoon kaarugan. Habang nagsasalita siya, galit na umakyat si Winifred sa entablado habang si Lily ay mukhang namumutla. Ang kanyang pinakamasamang takot ay nangyari pagkatapos ng lahat. Miss Zie, calm down, sabi ni Lily. Marahil ito ay dahil ang Brilliant Media ay masyadong hindi gaanong mahalaga sa Star Entertainment na nakaramdam ng likas na takot si Lily para sa malaking kumpanya. Bagamat sinampal ni Maeve si Snow, hindi nang ahas si Lily na gumawa ng anuman sa kanila. Gayunpaman, hindi na si Winifred Zia ang maamo niyang babae noon. Sa ilalim ng pagpapatibay ni Tyr, siya ay banayad na naging mas malakas. Hindi pinapansin ng dissuasion ni Lily, nagmamarcha si Winifred sa stage na nangingibabaw. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya sinaktan? Tiniko ni Winifred si Maeve bago lumapit kay Snow. Nang makita niya ang crimson fingerprint sa mukha ni Snow, naramdaman ni Winifred ang kirot sa kanyang puso.
Okay ka lang ba, Snow? Mabilis na umiling si Snow. Nadama niya ang napakalawak na hinaing at namumuo pa nga ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit naiiling na lamang siya ang kanyang ulo at sinabing, ayos lang ako, Sister Winifred. Lalong lumakas ang galit sa puso ni Winifred. Muli niyang nilinggan si Maeve at sinabing, paumanhin kay Snow. Natigilan si Maeve. Natigilan din si Zane at ang iba pang nakatayo sa tabi. Parang ngayon lang nila narinig ang pinakamalaking biro ng siglo. Tumaas ang isang kilay ni Maeve at tinitigan ng masama si Winifred. At sino ka? Sino sa tingin mo para maglakas loob na humingi sa akin ng tawad sa hindi kilalang starlet? Ikaw ang may kasalanan kung bakit may nataman ka. Tinusubukan pang ang mga tuwiran ni Winifred sa kanya. Gayunpaman, bigla silang muling binato ni Maeve ng isa pang sampal. Walang kamalay-malay na naiwasan ito ni Winifred bago hinawakan ang palso ni Maeve. And you dare to even fight back? Galit na galit si Maeve. Paimpol niyang tinutukan ng sipa ang tiyan ni Winifred. Gayunpaman, nagawa rin ni Winifred na iwasan ang sipa na ito. Nakatayo sa tabi nila ang isang B-listed celebrity na pinangalan ng Daniel Xerxes. Matapos makitang iwasan ni Winifred ang parehong pag-atake ni Maeve na ikinabaliw ni Maeve, agad siyang sumugod. Hindi rin maganda ang ugali ni Daniel. Umasa siya sa butliking para umangat bilang B-listed celebrity ng Star Entertainment. Ang kanyang mga kilos at pag-uugali ay kasing bastos at hahalikan niya ang sinumang may higit na kapangyarihan. Para siyang Hilary White ng entertainment industry. Kaya, syempre, hindi pa kakawalan ni Daniel ang ganoong bagay at magandang pagkakataon para makapasok sa magandang biyaya ni Maeve. Maririnig siyang tumatahol, karangalan mo ang tamaan ni Sister Maeve, so how dare you dodge her? Pagkasabi niyon, pumakbang na si Daniel at biglang sinipa si Winifred. Naka-high heel si Daniel na napakatala sa harap. Bukod dito, hindi alam ng dalaga kung paano kontrolin ang kanyang lakas, kaya ang sipa na ito ay nagpa-atras ng ilang hakbang kay Winifred. Nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang tiyan, hinawakan ni Winifred ang kanyang tiyan na may masakit na ekspresyon. Natakot si Snow sa kanyang talino at mabilis na sinuportahan si Winifred. Ate Winifred, okay ka lang ba? Masyadong masakit si Winifred para magsalita. Makalipas ang mahabang sandali, nagawa niyang bumangon ngunit medyo namutla ang kanyang mukha at nababalot ng pawis ang kanyang noo. Noon, sumugod na si Drake at ang grupo sa stage. Kabanata 302. Babuliin ko ang magkabilang binti mo. Nagulat si Drake Tucker at ang iba pa nang masaksihan nila ang katulong ni Maeve Lee na si Daniel Xerxes na sinisipa si Winifred Zia. Anong isang mapangahas na bagay? Asawa yun ni Kuya Tier. Gaano man nangingibabaw ang Star Entertainment celebrity noon, nagtitiis muna sila for the sake of the City Center concert. Gayunpaman, ngayon ay nagkaroon na sila ng lakas ng loob na salakayin ang asawa ni Brother Tier. May death wish ba sila? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Si Drake Tucker ay naging purple sa galit. Tumakbo siya papunta sa stage at sinampal si Daniel sa mukha niya. Sa kabilang banda, tumakbo ang grupo ni Zachary Smith at Jade Laurel sa tabi ni Winifred Zia sa tunay na alarma, kinakabahang nagtanong, Miss Zia, are you alright? Kailangan mo bang dalhin sa ospital? Umiling si Winifred. I'm alright. Hindi na kailangang magpanik. Kung siya ay isang layaw na anak na babae na nataman ng isang takong, siya ay sumisigaw na kumuha ng isang espesyalista sa ospital na pumasok para sa isang konsultasyon. Gayunpaman, hindi si Winifred ang spoiled type. Kung tutuusin, ang 6 na taong pagpapahirap at sakit na dinanas niya ay itinuturing na maliit. Pamyubyola ang bibig ni Maeve nang sampelan ni Drake Tucker si Daniel. Boss Tucker, ano ang kahulugan nito? How dare you assault my people for a lesser-known female celebrity at isang ordinaryong babae na maihahambing sa isang ligaw sa lansangan? Sa mga mata ni Maeve, si Snow Fenner ay isang hindi kilalang female celebrity, habang si Winifred ay isang random na tao na hindi niya kilala. Tulad ng kasabihan, tumingin ka bago ka tumalon. Ikaw, Drake Tucker, ay talagang naglakas loob na guluhin ang aking mga tauhan para sa dalawang hamak na nobodies. Hindi ka ba medyo naging discourteous sa akin? Pakiramdam ni Drake Tucker ay parang sisubog na ang kanyang pangitaas. Masyadong mababaw ang Maeve Lee na ito. Naglakas loob siyang ikumpara si Winifred Zia sa isang naliligaw sa lansangan. Tila hindi siya nakaharap sa kamatayan noon. Daniel Xerxes, na nakatayo sa gilid, din.
Tinakpan ang kanyang mukha at galit na galit, Sister Maeve, you must call the shots. Tinapak ko lang ng bahagya ang babaeng yun, pero malapit na talagang kumatok si Boss Tucker. Natatakot ako na hindi na ako makadalo sa susunod na konsyerto na may mga sugat sa mukha. Are you trying to threaten me? Pinigyan ni Drake Tucker si Daniel Xerxes ng isang nagbabantang tingin, ang kanyang boses ay nagiging malamig sa bawat minuto. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, sumugod si Skylar Yaleman. Sa pagdaragdag ni Daniel Xerxes ng gasolina sa sitwasyon, lumubog ang ekspresyon ni Skylar. Boss Tucker, medyo sobra na ang pagiging walang kwenta mo para patulan ng mga artista ng Star Entertainment ko, di ba? Tanungin mo siya kung sino ang sinipa niya, tumindig naman si Drake Tucker. Mr. Yaleman, para sabihin sa iyo ang totoo, ang sitwasyong ito ay hindi na makontrol. Way out of hand. Skylar grumbled disdainfully, staff member lang on-site. Paano kung sipin siya ni Daniel Xerxes? Kahit napilayan siya o nabugbog hanggang mamatay, walang problema ang Star Entertainment sa pag-aalaga sa kanya. And Mr. Topper, you failed to inform us that you were going to showcase the brilliant media's young artist in the concert. You made us very unhappy. Ang dalawang panig ay naging tensyonado habang si Drake Tucker ay hindi sumasalungat sa kanyang sarili. Sa isang banda, para maging maayos ang susunod na konsyerto. Hindi nais ni Drake Tucker na magdulot ng alitan sa Star Entertainment dahil kailangan pa nilang umasa sa kanilang tulong sa ngayon. Sa kabilang banda, gayunpaman, kung sinampal ni Maeve Lee si Snow Fenner ng 2 beses, iyon na sana. Naayos na sana ang usapin. Gayunpaman, ang si Daniel Xerxes ay kinailangan lamang na sipin si Mrs. Summers ng walang batas. Hindi ba mangangahas si Drake Tucker na tumayo para sa kanya? Tulad ng Drake Tucker ay nahulog sa isang estado ng dilema mula sa hindi alam kung paano ay handle ang sitwasyon, biglang umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Tear Summers mula sa kanilang likuran. This is my wife. Kung sino man ang nangahas kumpara sa kanya sa isang ligaw lang, bigyan mo ng sampal ang sarili mo. Ang boses ay nangingibabaw na walang puwang negosasyon. Ang paghakbang ni Tear na may malinaw na layuning pumatay ay isang magandang tanawin. Nang masulyapan niya, puno pa rin ng pawis ang noo ni Winifred dahil sa sakit, lumaki ang bola ng galit sa puso ni Tear. Ayos ka lang ba, sweetheart? Lumipat kaagad si Tear sa kanyang lambing at mapagmalasakit na mode habang pinag-aaralan niya si Winifred Zia. Nararamdaman ni Winifred ang nakamamatay na hangarin na nagmumula sa Tear at nangamba siya na maaakit siya nito sa isang kritikal na sandali na makakaapekto sa konsyerto ng sentro ng lungsod. She hurriedly clarified, I'm alright, honey. It was just a misunderstanding. Huwag kang magagalit. Isang hindi pagkakaunawaan. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan? I wonder who had that much guts to bear it me. So, it was Boss Summers' wife. However, we're not finished here, sabi ni Maeve Lee sa boses na tumutulo ang sarcasm. Ngunit sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang mga labi, tumayo si Tear sa kanyang harapan sa isang iglap. Tinampal si Maeve sa mukha. Sa isang kisap mata na mula ang kalahati ng mukha niya. Nagdere pa siya ng isang subo ng dugo. Nahulog ang babae sa sahig sa pagkakahampas. Lahat ng naruroon ay natulala sa nakita. Si Brother Tear ay kapareho pa rin ng palaging dominante at direkta. Kung sino man ang manggahas na ay bully ang kanyang asawa, tiyak na ipapakita sa kanila ni Brother Tear ang dahilan kung bakit namumula ang nagninangas na apoy. Drake Tucker, Zachary Smith, Jade Laurel, Henry Walker, at Winifred Zia pati na rin si Snow Fenner ay natigilan, ang kanilang mga tiyan ay marahas na kumukulo. Walang nag-aakalang magiging matapang si Tear na gumawa ng hakbang laban kay Maeve Lee, na siyang leading lady ng Star Entertainment. Magiging pangit ang mga bagay ngayong sinaktan niya siya. Natulala sa pwesto sina Zane Lee at Skylar Yaleman. Tinamaan si Maeve Lee, at napakatindi ng sampal na halos na deform ang kalahati ng mukha ni Maeve. Pakiramdam ni Skylar ay parang isang balde ng malamig na tubig ang itinapon sa kanyang ulo. Ang bagay ay higit pa sa pagkakakilanlan ni Maeve Lee bilang pillar ng Star Entertainment. Ang mas mahalagang punto ay na si Maeve ay ang kasintahan ni Julian Quintes, tagapagmana sa timog ng maginoong pamilya Quintes. Kung malalaman ni Julian Quintes na ang pinakamamahal niyang babae ay binugbog dito, alam niya ang ugali niyang Master Quintes, baka madamay ang Star Entertainment. Ano ang ginawa mo, Tear Summers? May ideya ka ba kung gaano kahalaga si Miss Maeve?
At talagang naglakas loob kang saktan siya. Halos maubos ni Skylar Yaleman ang lahat ng lakas niya sa paghirap kay Tear Summers. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Tear at sa halip ay inilipat ang higis kay Daniel Xerxes. Sa isang tingin lang ay naramdaman ni Daniel na parang siya ay tinatitigan ng isang primitive na hayop na nagdulot ng mga goosebumps sa buong katawan niya. Ikaw ba ang sumipa sa asawa ko kanina? Tanong ni Tear. Ako. Si Daniel Xerxes ay gumagapang na parang dahon. Aling pa iyon? Ikaw. Ano ang sinusubukan mong gawin? Umakbang pa atras si Daniel habang nagsasalita. Hindi siya naglakas loob na sumagot. Sa kanyang mga mata, tumingin si Tear at talagang nakakatakot siya ngayon. Hindi lang si Daniel ang nakadama ng nakakatakot na aura na nagmumula sa tangkad ni Tear. Ang iba pang mga celebrity sa tabi niya ay nakaramdam din ng isang hukay sa kanilang mga tiyan. Kung hindi mo sasabihin sa akin, I'll break both legs mo. Kabanata 303. A Through Crossing of Swords. Sa sandaling sinabi ang mga salita, kumilos na si Tear Summers. Hindi niya binigyan ng oras si Daniel Xerxes para mag-react. 2 click lang ang narinig bago napaluhod si Daniel. Natahimik ito ng halos 2 segundo bago umalangaw-ngaw sa ere ang gut-wrenching scream ni Daniel. 2 beses na siyang sinipa ni Tear at nabasag ang kanyang shin sa isang binti at isang baling buto ang lumalabas sa kanyang laman sa kabilang binti. Ang eksena ay lubos na nakakagigil. Nalaglag ang panga ni Skylar Yaleman. Ilang segundo rin bago siya nakapag-react. Nanginginig ang kanyang kaluluwa sa taktika ni Tear. Walang kakampi sa Star Entertainment mula kay Maeve Lee hanggang Skylar Yaleman hanggang sa mga second-rate entertainer. Walang nangahas na maglakad ng nakataas ang ulo. Ang natitira na lang ay isang pakiramdam ng labis na pangamba. Tumawag ka ng doktor. Pilasan mo at tumawag ka ng doktor. Tigaw ni Skylar nang magwala ang lahat sa eksena. Isang malaking grupo ng mga miyembro ng Star Entertainment ang nag-aagawan noon para buhatin si Daniel mula sa entablado. Pagkatapos, agad na kinuha ni Skylar ang lahat mula sa Star Entertainment na binuo. Umalis sila ng walang sabi-sabi. Wala man lang palitan ng pagbati. Honey, you were too impulsive. What you did can be considered a falling out with Star Entertainment. Anong gagawin natin sa concert? Puno ng pag-aalala si Winifred Zia na siya ay naluluha. Si Drake Tucker at ang iba pa ay mukhang sobrang problemado. Hindi ko hahayaang makatakas ang sinumang nang-aapi sa iyo. Si Tear, sa kabilang banda, ay kapansin-pansing hindi nabigla at nakaka-relax. Marahan niyang hinimas ang tiyan ni Winifred at sinabing, "It's really fine. Do you want to go to the hospital for a checkup? If you were injured, I'll have Star Entertainment buried." Nagmamadaling umiling si Winifred. Walang sino mang naruroon ang magdududa sa sinseridad ng mga salita ni Tear dahil siya ay isang tagapagtanggol ng asawa. Iyon ang uri ng bagay na talagang gagawin niya. Kuya Tear, mas mabuting pumunta ako sa ospital at makipag-ayos. Tutal, pumirma kami ng kontrata sa Star Entertainment. Tingnan natin kung maaayos natin ang bagay na ito, alok ni Drake Tucker na nasa gilid. Hindi na kailangan. Tinanggihan ni Tear ang proposal ni Drake. Hayaan ang mga tauhan na umalis ngayon. Magpahinga ng isang araw at si Snow Fenner ay patuloy na darating para sa pag-eensayo bukas. Tungkol sa Star Entertainment, pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Wala nang balak na magtagal pa dito si Tear matapos niyang sabihin ang dapat niyang sabihin. Inihatid niya si Winifred pauwi. Bagamat tiniyak ni Winifred kay Tear na ayos lang siya, tila medyo mapatla siya para maibsan ang kanyang mga alalahanin. Pagbalik nila, walang pakialam si Tear sa pagtutol ni Winifred. Direkta niyang hinubad ang damit niya at siya mismo ang nag-inspeksyon. Sa kabutihang palad, ang sipa na natanggap ni Winifred ay nagdulot lamang ng mababaw na sugat sa laman. Noon lang siya nakadama ng kagaanan. Bandang 2:00 ng hapon, tinawagan ni Drake si Tear para iulat na nakapagdesisyon na ang Star Entertainment. Dapat ay walang mga talakayan sa bagay na ito. Ang Star Entertainment ay nagkaroon ng lahat ngunit punit-punit ang kanilang pakikipagtulungan sa sentro ng lungsod. At tumanggi na magbayad ng mga pinsala sa contractual dahil binatikos sila ng mga organizer. Bilang tugon sa insidente kung saan inatake ni Tear sina Maeve Lee at Daniel Xerxes, kakasuhan din nila si Tear. Para sa ganitong uri ng bagay na nangyari bago ang sentro ng lungsod ay kahit na pinamamahalaang upang gumawa ng isang pangalan para sa sarili nito.
Ang isa ay natatakot sa negatibong epekto na ay dudulot nito dito. Nang makitang malapit ng magaganap ang palabas sa pag-pull out ng Star Entertainment. Ang konsyerto ay magiging isang pagkukunwari at pagkatapos ay hindi maiiwasang maging katatawanan ng lungsod. Si Drake, na nasa kabilang dulo ng telepono, ay nagpaplano ng sumama sa oposisyon. Kapatid na Tyr, talagang hindi maaaring umatras ang Star Entertainment. Matatapos ang lungsod kung gagawin nila. I have contacted Noali and asked him to convene. Since the formal channels won't work, then we can only exploit the loophole. In any case, we must keep Star Entertainment on our side no matter what. Gayunpaman, tahasan na tinanggihan ni Tyr si Drake. Hindi na kailangan. Mula ngayon, ang buong stadium ay ibibigay kay Snow Fenner na mag-isa para mag-ensayo. Bukod pa riyan, itanong kung may iba pang artist ang Brilliant Media na gusto nilang suportahan at dalhin sila. Isaalang-alang ito ang aking kabayaran para sa pambubugbog na dinanas ni Snow Fenner. Sa kabilang dulo, si Drake ay nasa kawalan. Ano bang plano mo, Tyr Summers? Hindi mo iimbitahan ang mga artista ng Brilliant Media para iligtas ang araw, di ba? Ang Brilliant Media ay isang third-rate entertainment company lamang sa Southern Region at ang mga artist nito ay pawang hindi kilalang mga bituin. Dapat ba silang iligtas? Ang lungsod ay nagtatayo ng momentum sa internet. Ngayon, mayroong hindi mabilang na mga tao sa lahat ng pangunahing platform na naghihintay kung aling mga bituin ang iimbitahan ng sentro ng lungsod sa araw ng broadcast. Kung sa oras na ang katotohanan ay mabubunyag. At ang tanging inanyayahan ay ang ilang ganap na walang kasiglahan at hindi gaanong mga tagapaglibang, kung gayon ang lungsod ay magiging isang malaking katatawanan. Kuya Tyr, bakit hindi ko subukang makipag-ugnayan at tingnan kung maaari akong makipag-ugnayan sa iba pang malalaking kumpanya ng entertainment sa susunod na 2 araw? Mataktikang tanong ni Drake. Hindi naman kasi siya naglakas loob na tanungin si Tyr. Gayunpaman, bumulong si Tyr sa malamig na boses, Drake Tucker, hindi mo ba naintindihan ang aking mga salita? Tinabi ko bilang Brilliant Media na dalhin ang mga tao, hindi na lumapit at iligtas ang araw. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng mga artista ng Brilliant Media na sumikat bilang kabayaran para sa Snow Fenner. Just do what I say. As for the rest, I have my own arrangements. Ano pa nga ba ang masasabi ni Drake ngayong nagsalita na si Tyr? Nagagawa lang niya ang sinabi sa kanya. Pagkababa ni Tyr ng telepono ay lumapit si Winifred na may mabigat na loob. Honey, Star Entertainment is planning to break the contract with the city center, right? That's absolutely not okay. How about I take the initiative to go over and apologize to them? Pinigyan ni Tyr ng galit ang asawa. Ano ang nararapat sa iyo na personal na pumunta para humingi ng tawad? Kung may dapat mang humingi ng tawad, sila iyon. Don't worry about it, Winifred. I have my arrangements for the live concert. Halatang kapareho ni Winifred ang iniisip ni Drake at nagmamadaling bumulalas, pero hobby, Brilliant Media. Hindi na kailangan pang sabihin. Sabi ko naman sayo, I have my arrangements, sabi ni Tyr. Anong arrangements? Nagdududa pa rin si Winifred. Gayunpaman, nagpa siya si Tyr na panatilihin ang kanyang paghula. Malalaman mo pagdating ng panahon. Sa gabi ng araw na iyon, tinipon ni Skylar Yaleman ang mga celebrity at staff ng Star Entertainment at umalis sila sa Con City. Sa kabila ng bilis ng pagmamaneho ng driver sa 100 milya bawat oras sa loob ng lungsod, hinimok pa rin sila ni Skylar na magmaneho ng mas mabilis. Si Maeve Lee, na nakaupo sa tabi niya, ay naglalagay ng pamahid sa kanyang mukha. Marahil ay masyadong mabilis ang takbo ng sasakyan, kaya hindi kapani-pani walang hindi maginhawa para sa isang katulong na tumutulong sa kanya na magbigay ng pamahid. Isang kadyutang yamakap sa katulong, ang biglaang pagtaas ng pressure na nagdulot ng matinding sakit ni Maeve. Sampal. Tinampal ni Maeve Lee ang katulong sa buong mukha habang hinahampas nito. Are you deliberately trying to hurt me? You're so clumsy. You can't even apply the salve right. Kabanata 304, higit pa sa Tyren Aikal. Bagamat naagrabyado ang katulong, hindi na siya naglakas loob na magsalita ng higit sa kailangan at humingi na lamang ng tawad. Si Maeve Lee naman ay nagpahayag sa kanyang pagkabigo kay Skylar Yaleman. Kuya Skylar, what's wrong with you? Bakit tayo nagmamadaling umalis? Ang mga binti ni Daniel ay lubusang baldado. Bakit hindi mo siya payagan na magpagamot muna sa ospital?
Iyon ay nang ang convoy ay nagmaneho palabas ng lungsod at nakarating sa hangganan ng Con City. Tinitigan ni Skyler ang marker ng hangganan ng Con City sa bintana ng kotse. Dave, nakikita mo ba ang monumento sa labas ng bintana? Nalilito, ibinaling ni Maeve ang kanyang ulo upang tingnan ang salamin. Hindi ba ito ang border marker ng Con City? Ano ang kawili-wili dito? Ihinto mo ang sasakyan. Biglang huminto si Skyler sa convoy, tapos ibinaba ang bintana at tinuro ang tablet. Tingnan mong mabuti kung ano ang nakasulat dito. Ang border marker ay medyo malayo na sa kanila. Hindi nakita ni Maeve kung ano ang eksaktong nakasulat dito. Kaya, bumaba siya ng sasakyan at humakbang papunta sa border tablet. Noon niya napansin ang mga salitang God's Forbidden Territory na nakaukit dito. Higit pa rito, ang mga salitang God's Forbidden Territory ay nabahira ng itim na dugo. Ang putol na espada na nakadikit sa monumento ay mas nakakagulat na tanawin. Sino ang naglagay niyan? Nakatulala si Maeve sa stone tablet habang nilalanghap niya ang malamig na hangin. Balita ko si Tear Summers iyon. Nagpatuloy si Skyler, nakatanggap lang ako ng ilang impormasyon. Ang Tear Summers na ito ay isang napakalakas na individual ng Con City at gayon din ang buong Riverdale Province. Kaya nga ang Iron Boxing Master ay dumanas ng malaking kawalan sa Swampville City. Kinukit niya ang mga salitang God's Forbidden Territory sa tablet bilang isang mensahe sa mga Outlander na kahit gaano kakalaki sa ibang lugar. Kung gusto mong pumunta sa Con City, kailangan mong dumaan sa kanya, o kung hindi, ito ay isang libingan. Para sa mga tagalabas isang ipinagbabawal na zona. So tyrannical, kumunat ang noo ni Maeve. Hindi lang siya tyrannical, malamig na sabi ni Skyler. Nabaliw lang siya. Sa pagkakataong ito, sinira na ng Star Entertainment ang aming kontrata sa sentro ng lungsod. Gagawin ng kabilang partido tiyak na hindi titigil dito. Kung patuloy tayong magtatagal sa Con City, sino ang makakapag-quarantine na hindi gagamitin ni Tear Summers ang kapangyarihan ng underground na lipunan upang makitungo sa atin? That veneer of mutual respect has been turned off. This is their territory, so wala na talaga tayong magagawa. Naglakas loob ba siya? Nanatiling hindi kumbinsido si Maeve Lee na umuungol, siya lang ang lokal na punong malupit ng isang prefecture level na lungsod. Paano kung siya ang hari ni Riverdale? Siya ay wala sa harap ng pamilya Quintes sa Timog. Siguradong hindi nagmalabi si Maeve nang sabihin niya ito. Ang pamilyang Quintes ay ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Timog na may higit sa isang lalawigan sa ilalim ng kanilang kontrol. Kahit na siya ang hari ng lalawigan ng Riverdale, hindi siya napalapit sa pakikipaglaban sa pamilya Quintes. Bilang hinaharap na binibini ng pamilyang Quintes, hindi kalokohan para kay Maeve na sabihin ang ganoong bagay. Nagmamadaling idinagdag ni Skyler, talaga, si Tear Summers ay wala bago ang pamilya Quintes, ngunit kami ay nasa labas ng saklaw ng impluensya ng pamilyang Quintes dito. Tulad ng nakita mo para sa iyong sarili, si Tear Summers ay isang baliw. Natatakot ako kapag nawalan siya ng kontrol, baka siraan pa niya ang pamilya Quintes. Ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Kaya, kailangan nating tumakas mula sa Con City ngayon. Pagkatapos, dahan-dahan nating ayusin ang score kasama si Tear Summers. Tumango naman si Maeve. Tama ka, Kuya Skyler. Umisi si Skyler. Malakas nilang ina-advertise ang kaganapan sa lahat ng oras na ito, ngunit lahat ng Star Entertainment ay nag-withdraw na ang mga celebrity. Inaasahan ko ang gabi ng live na broadcast kapag napagtanto ng madla na walang malalaking pangalan sa lineup. Sa ilang mga hindi kilalang performer na kumakanta, sumasayaw, nagre-rap. Magiging katatawanan sila. Nagtanong si Maeve, makikipag-ugnayan ba sila sa ibang mga kumpanya ng libangan na darating? Hehe. Napabuntong hininga si Skyler. Wala akong sasabihin. Sa Celestial. Ang entertainment circle ng Empire, ang mga malalaking kumpanya ay kailangan pa ring pretuhin ang Star Entertainment ng may paggalang. Hindi mahalaga kung sila ay mula sa Hilaga, Three Princely Provinces, o Imperial Capital City. Nag-send na ako ng regards. Hindi nila kailanman ipapadala ang kanilang mga artista sa Con City. Of course, there's no way Star Entertainment can shut down the entertainment industry in its entirety. Gayunpaman, kahit na handa silang dumaan sa problema sa pagkuha ng isang mahusay na hinahanap na artista, ang oras ng pag-eensayo ay malayo sa sapat. Walang kinikilalang celebrity ay maglakas loob na kumuha ng ganoong panganib. Pagkasabi nito, lahat ay nagwagi ng tawa.
Masyado silang walang ingat para hamanin ang Star Entertainment. Nabalitaan kong mahigit 10 bilyon ang namuhunan sa sentro ng lungsod dahil determinado silang maging isang internasyonal na sentro ng kalakalan. Sa isang dehado sa labas ng gate, ang kanilang reputasyon ay mabababa sa mga tambakan. Maaari silang magpaalam sa nasayang na 10 bilyon. Dave gritted her teeth as she was utterly consumed by her hatred to Tyr. Pagdating ng panahon, hindi ko na lang babayaran si Tyr Summers. Pahihirapan ko ang buong pamilya niya. Nariyan din ang maliit na kumpanyang iyon na Brilliant Media at ang hindi gaanong halagang Snow Fenner, sisiguraduhin kung mamamatay sila sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Tumawa si Skyler. Just wait and see. This time si Tyr Summers na ang nagsimula. Hindi lang natin ibibilang na breach of contract but we can sue him instead. We'll make him pay for it. Nagpatuloy ang convoy hanggang makaalis sila sa Con City. Walang sumunod sa kanila. Ang totoo, si Skyler at ang iba pa ay nag-overthinking ito. Sa mga mata ni Tyr, hindi niya inakala na worth it na gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan laban sa kanila. Kung talagang iyon ang nasa isip ni Tyr, sana ay maintain niya ang grupo kanina sa stadium. Nakatulog si Winifred Zia sa gabing iyon na naliliwanagan ng buwan. Nagambling naman si Tyr sa open-air garden sa second floor. Nilabas niya ang phone niya at nag-video call kay Juan Yates. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpapaka-agresibo si Juan Yates sa kanyang dalawang kasintahan sa king-sized bed tulad ng dati. Si Juan ay kasalukuyang nasa loob ng isang templo sa Asia at sa likod niya ay isang kahangahangang four-faced Buddha. Ang four-faced Buddha ay ang pinakakilalang Diyos. Si Juan Yates ay hindi kailanman naniniwala sa Budismo. Ang templo ay napuno ng dugo. Anong ginagawa mo? Pagtingin sa itsura ni Juan sa video, naguguluhang tanong ni Tyr. Haha, sakto tumawag ka, boss. Magpapadala lang sana ako ng video sa'yo. Tingnan mo kung sino yon. Inilipat ni Juan ang kamera at kinunan ang templo. Ang mga kandila ay kumikislap sa templo. Ang sahig ay makapal na puno ng mga bangkay. Ito ay dapat na maging isang sagradong lugar para sa Budismo, ngunit ito ay mas mukhang impyerno. Sa gitna ng mga bangkay ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na puno ng dugo, nakaluhod. Ang kanyang mukha ay nagbigay ng impresyon na siya ay may bisyo. Nababalot ng mga bitek ang buo niyang katawan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinubukan niyang bumangon, ngunit sa sandaling siya ay bumangon, siya ay pinalo pabalik sa lupa ng 2 tauhan ni Juan Yates na nasa likuran niya. Sino siya? Tanong ni Tyr. Ang itim na general ng Orpheus. 6 na general. Kabanata 305. Black General. Nakangiting sagot ni Juan Yates, Boss, nahanap mo na ang tamang tao na haharap kay Orpheus. Masyadong nakatago ang mga lalaki ng Orpheus. Kahit na pumunta si Chiroptera dito, hindi mahahanap ng kanyang shadow department ang lalaki sa maikling panahon. Tingnan mo, mas madali sa aking kasintahan, si Kimi, ang pagtulong sa labas. Hindi ka panipaniwala na ang taong ito ay magtatayo ng isang Orpheus base sa loob ng four-faced Buddha Temple. Masyado silang magaling magtago. Natuwa at humanga si Tyr Summers sa mga kakayahan ni Juan. Sa anumang kaso, isa siya sa 5 hari ng Regal Palace. Kung wala siyang kakayahan, ano ang silbi ng kanyang katayuan bilang Southern King? Gayunpaman, tumalikod si Tyr, tumutulo ang kanyang boses ng sarcasm. So, you think you're hot? Ilang buwan ka na doon, at Black General lang ang nahanap mo. Pinadala kita doon para harapin si Orpheus. Natuntun mo ba ang kinaroroonan ni Darkshire? Sumagot si Juan Yates na nasa kabilang panig ng screen, ginawa ko ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos sa lahat ng larangan. Sa pagsuporta sa akin ni Kimi at ng kanyang mga kamag-anak, ang pamilyang Gold, mayroon na akong kaugnayan sa 80% ng mga maimpluwensyang mga pamilya dito. At the same time, I have the royal family of assisting me. So our Regal Palace now holds an important position here. Sabi ni Tyr, get to the point. Nagpatuloy si Juan, bigyan mo ako ng 1 buwan, kapatid na Tyr. Dadalhin ko sa iyo ang mga pinuno ng Darkshire at ang 4 na natitirang general ng Orpheus. Hari man ito ng Regal Palace o general, lahat sila ay may pagmamalaki sa pagiging pinakamahusay sa mundo. Katulad ng 5 magigiting na general sa ilalim ni Liu Bei noon, anuman ang mga mapagkukunan na mayroon sila noong binigyan sila ni Liu Bei ng misyon, ang sagot ay palaging oo. Natahimik si Tyr. Old Yates,
Orpheus is far from fearful. What is nightmarish is Darkshire. Maaring nasagot mo ang Black General, pero si Darkshire ay maaari lamang maglinang ng isa pa sa kanya. Sa makatuwid, huwag maliitin ang isang kaaway, lalo na kung ito ay si Darkshire, na dating numero 1 Grim Reaper ng Shadow Totem. Nakuha ko na, boss. Pumakbang si Juan Yates patungo sa Black General, hinaila ang isang dakot ng kanyang buhok, at malamig na nagtanong, nasaan si Darkshire? Magsalita ka, at iiwan ko ang iyong katawan ng buo. Uwe! Hindi nagdalawang isip ang General na Duran si Juan, ngunit madaling nakailag ang huli. Para bang sa pamamagitan ng mahika, isang scimitar ang lumabas mula sa cuff ni Juan sa loob ng isang segundo. Sa malamig na kislap ng talam, naputol ang ulo ni Black General na gumugulong sa lupa na hindi gumagalaw. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi na makakatakas si Darkshire ngayong nakalatag na ako ng lambat. Ay oo, mayroon kang napakabaliw na magandang pananaw, boss. Paano mo nalaman na tinatanggal ko itong kuta ng Orpheus? Umiling si Tyr. I didn't know. I actually wanted to contact Don Quixote, but I haven't able to reach the guy. Saan siya nagpunta? Sa pagbanggit kay Don Quixote, biglang si Juan ay natisod sa kanyang mga salita. Boss. Ito. Haha. Magsalita ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr habang nagutos sa isang tono ng pag-uutos. Si Juan ay orihinal na sinusubukang eye cover para kay Don, ngunit kahit na siya ay nasa isang video call sa telepono, siya ay medyo nabigla sa kung gaano kalaki si Tyr at kailangang maging tapat. Kamakailan lang, may isang sikat na artista dito na nagngangalang Davica na nakipagrelasyon kay Old Don. Ano na naman? Kumukulo ang dugo ni Tyr. Gaya nga ng naisip niya, walang magandang mangyayari kapag sinadya ni Juan na tawagan si Don na sumama sa kanya. Ang dalawang ito ay magkaibigan na may parehong bulok na panlasa. Hindi mahalaga kung nasaan sila. Palaging may malaking bilang ng mga batang babae na nagdadala sa isang salot. Kung tama ako, nakipagkasundo na kayo ni Don sa isa't isa, di ba? Halin-halilihin kayong humarap sa 6 na general ng Orpheus. Sa pagkakataong ito, si Black General ang haharapin ninyo, at siya na ang bahala sa Shadow General sa susunod at ako. Sa kabilang dulo ng video, si Juan ay nagbigay ng nervyos na tawa bago siya awkward na sumagot, Boss, Old Don and I. One is a regal palace king and the other is a general. Wouldn't it be a overkill if we both nagsama upang harapin ang 6 na general ng Orpheus? Ewan ko, ungol ni Tyr, Juan Yates, I repeat myself once more. If you mess things up, see to it that break all 3 of your legs. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi magiging problema. Tinapik ni Juan ang kanyang dibdib at tiniyak. Nga pala, bakit mo hinahanap si Old Don, boss? I've already sent him a message. I'm starting the countdown from now on. Kapag hindi siya nag-reply sa message ko within half an hour, he'll suffer the consequences. Nang matapos magsalita si Tyr ay pinatay na niya ang tawag. Nakatayo sa gilid ng open-air garden na ito, si Tyr ay tumingin sa nightscape ng Con City pagkatapos ay sinindihan ang sigarilyo. Hindi niya alam kung bakit, pero may namumutlang sensasyon sa likod ng kanyang isip, parang pakiramdam na may malaking mangyayari. Ang intuition ni Tyr ay palaging tumpak na nagdala ng namumuong pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang konsensya. Siyempre, ang pagkabalisa na ito ay hindi dahil sa natapos na konsyerto sa sentro ng lungsod, ang napakaliit na bagay ay hindi nagkakahalaga ng pansin ni Tyr. Nagugat kay Juan ang kanyang pagkabalisa, at kahit na naging maayos na ang takbo nito hanggang ngayon, gayunpaman, naramdaman ni Tyr na may mali. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang ilagay ang kanyang daliri dito sa sandaling ito. Masyado ba akong paranoid? O baka naman dahil minsang naglagay ng napakalaking anino si Darkshire sa Regal Palace? At kaya ako nag-aalala, pulong ni Tyr Summers sa sarili habang humihila ng ilang malalalim na sigarilyo, mabilis na umabot sa puwitan. Siguro nag-o-overthink ako. Ang Darkshire ay talagang lumaki sa isang exponential rate kumpara sa 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang Regal Palace ay hindi rin katulad ng dati. Sa sinabi nito, pinatay niya ang kanyang sigarilyo at huminga ng malalim. Out of the blue, niyakap siya ng mga kamay mula sa likod at hinawakan sila ni Tyr sa isang makinis na galaw. Akala ko tulog ka na. Hindi ako makatulog. Niyakap ni Winifred Zia ang asawa mula sa likuran, saka idiniin ang ulo nito sa likod nito. Hindi ka rin makatulog, ha? Pihira kang manigarilyo.
Ginagawa mo lang yan kapag naiinis ka. Nag-aalala ka sa concert sa City Center, di ba? Bakit hindi natin lapitan muli ang Star Entertainment at talakayin ang usapin? Nagsimula dahil sa amin ni Snow. Tumawag lang sa akin si Snow para sabihing willing siyang sumama sa akin para humingi ng tawad kay Maeve Lee. Lumingon si Tyr at tinitigan si Winifred ng matinding pagpapahayag. Uulitin ko ang sarili ko sa huling pagkakataon, darling. Hindi deserve ng Star Entertainment ang paghingi mo ng tawad. Kailangan lang ipagpatuloy ni Snow Fenner ang kanyang rehearsals ng walang pag-aalala. Ako na ang bahala sa concert. Siguradong malaking sorpresa ito para sa lahat. Kabanata 306. Adik. Hindi mahalaga kung ano ang maaari sa kanilang paraan. Paniniguro na kasama si Tyr Summers, gaman ang pakiramdam ni Winifred Zia. Gayunpaman, ang pagkabalisa ni Winifred ay hindi naalis sa pagkakataong ito. Hindi naman sa hindi siya naniniwala kay Tyr. Ito ay isang katotohanan na ang konsyerto ng sentro ng lungsod ay itinulak sa isang sulok ng Star Entertainment. Ang gabi pagkatapos bukas ay ang oras para sa konsyerto sa sentro ng lungsod na may broadcast ng live sa lahat ng mga pangunahing platform. Gaano man kalaki ang ginastos ni Drake Tucker, imposibleng mag-imbite sila ng napakaraming A-list celebrities na wala pang 2 araw ang natitira. Kahit na sila ay upang pamahalaan upang mag-imbite ng sinuman, ang oras ng pag-eensayo ay masyadong maikli. Bahagyang natarante si Winifred ngunit nag-aalala rin na baka gumamit ng hindi regular na paraan si Tyr. Gayunpaman, marahan siyang niyakap ni Tyr at hinikayat, hindi ka ba naniniwala sa aking mga salita? Wala naman akong pinadala para pigilan ang grupo ni Skylar Yaleman dahil ang concert sa City Center ay pwedeng maging sensational kung wala sila. Pwede pa nga itong 10 or 100 times na mas maganda kaysa sa mga tinatawag na malalaking pangalan sa Star Entertainment. Talaga, kumpiyansa na tumango si Tyr. At kaya ko ang responsableng ipaalam sa iyo na pagkatapos ng konsyerto kinabukasan, magiging isa rin si Snow Fenner sa pinakamainit na celebrity sa bansa. She'll even be able to make a name for herself abroad. Exaggerated na pahayag ni Tyr na ginawa nito. Napahinto si Winifred sa kanyang paglalakad. Ibig bang sabihin ni Tyr, pagkatapos ng concert, magiging international superstar si Snow Fenner? Hindi ba yun isang walang katotohanang pantasyang magkaroon? Hindi na pinansin ni Tyr si Winifred na nakatulala habang tinitignan ang pink na silk na pijama na suot nito. Tunay na pinatingkad nito ang matangkad at balingkinitang figure ni Winifred. Biglang hindi mapakali si Tyr. Hindi na ako makatiis. Parang adik na simula nung ginawa namin yung unang hakbang. May apoy na nag-aalab sa puso ni Tyr at ito. Mabilis na naging isang nagngangalit na apoy. Gusto mo bang subukan ng kaunting romansa sa ilalim ng mga bituin, mahal kong asawa? Itinuro ni Tyr ang mga bituin sa langit habang nagtatanong na malinaw sa kanyang mukha ang mga inaasahan. Nanginginig si Winifred. Naramdaman niyang may mali at tumalikod siya. Gayunpaman, paano siya makakatakas sa pagkakahawak ni Tyr? Bago pa man siya makatalikod ay ikinulong na siya nito sa kanyang yakap. Kinaumagahan, si Winifred ay nagtungo sa opisina ng maagang maaga. Si Winifred ay medyo abala sa trabaho sa mga araw na ito, maraming channel ang inilunsad sa Prime City. Higit pa rito, inayos ni Joseph Zia na pumunta ang mga tao at maghanda para bumuo ng sangay ng autumn field sa Prime City. Sa pag-back up sa kanila ni Carson York bilang South River King, maayos na naaprubahan ang lahat. Kung ito man ay ang pangangailangan para sa pakikipagtulungan ng maraming grupo doon upang mag-order o ang iba't ibang mga pag-apruba mula sa mga nauugnay na departamento ay bihirang kailanganin. Para sa autumn field na gumawa ng inisyatiba upang makipag-ugnayan. Ang kabilang partido ay proactive na magpapadala ng lahat ng uri ng mga bagay ng hindi sinenyasan. Kung ito ay magpapatuloy hanggat ang autumn field ay pinondohan, ito ay malapit ng ganap na makapagbukas ng mga channel ng kalakalan sa Prime City at mag-set up ng maayos na mga subdivision. Sa ngayon, ang autumn field ay lumago ng mabilis at ang kinakailangang daloy ng kapital ay tumataas. Gayunpaman, ito ay dahil din sa pangkalahatang paglago na ito, ang autumn field ay madalas na nakakaranas ng isang uri ng pinansyal na crunch. Palaging tinatanggihan ni Winifred Zia si Tyr sa kabila ng paulit-ulit na pagpapahayag ng kanyang pagnanais na maglipat ng malaking halaga ng pera sa account ng autumn field.
Nadama ni Winifred na ang kanyang asawa ay nagbigay ng higit sa sapat na tulong sa Autumn Field at hindi siya mabubuhay sa ilalim ng proteksyon ni Tyr sa lahat ng oras. Malaki ang kanyang ambisyon na gawing sikat sa buong mundo ang Autumn Field, ngunit umaasa siyang makamit ang layuning ito sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, sa halip na palaging umasa sa Tyr. Iginagalang ni Tyr ang mga opinyon ni Winifred. Dahil ang kanyang asawa ay nagkaroon ng ganoong panaginip, pinayagan niya itong ituloy ito. Nandoon pa rin siya sa likod ng Autumn Field. Walang maaaring magkamali. Higit pa rito, may mga inaasahan si Tyr para sa Autumn Field na higit pa sa mundo ng pananamit, mas malaki ang ambisyon niya. Minsan na niyang naisip na pagsamahin ang ilan sa mga ari-arian ng Regal Palace sa Autumn Field ng opisyal na itong isinama sa Celestial Empire. Hinangad niyang gawin ang Autumn Field ng higit pa sa isang sikat na tatak ng damit sa buong mundo. Gusto niya itong maging numero 1 sa mundo ng negosyo na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga industriyang lampas sa pananamit. Siyempre, mga ideya lang iyon ni Tyr. Kung matupad man iyon o hindi ay depende sa kung paano nabuo ang Autumn Field. Bilang karagdagan sa Prime City, makakahanap din si Winifred Zia ng oras upang pumunta sa sports arena upang bantayan ang konsyerto. Sa sumunod na 2 araw, hindi humina ang napakaraming tao sa labas ng sports arena. Gayun din, dumagsa ang daan-daang mga security guard sa lugar upang tanggihan ang sinumang iba't ibang tauhan ng akses sa stadium. Ang Star Entertainment o ang sentro ng lungsod ay hindi nagpahayag ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang partido. Kaya naman, mula sa labas, tila naging maayos ang takbo ng konsyerto. Ang dahilan kung bakit hindi ito inanunsyo ng Star Entertainment ay hindi dahil sa takot silang masaktan ng lungsod sa halip. Ito ay isang sadyang pagtatangka na makita ang sentro ng lungsod na gumawa ng kalokohan sa gabi ng pagbubukas ng konsyerto. Alas 6 ng hapon, pagkaalis ni Winifred sa kumpanya, ang unang bagay na ginawa niya upang magmaneho sa arena ng palakasan. Ang loob ng sports arena ay mas malinis sa puntong ito kaysa kahapon. Ang pangunahing dahilan ay walang Star Entertainment crew na may lahat ng uri ng katulong o mga bodyguard para magkagulo. Higit pa rito, ang staff at ang accompaniment band ay nag-withdraw ng halos 2 katlo. Mayroong 3 yugto sa kabuuan na kasalukuyang ginagamit ng mga nag-e-ensayo na lahat ay inimbitahan mula sa Brilliant Media. Walang kakilala si Winifred sa mga artistang ito maliban kay Snow Fenner, ngunit lahat sila ay nag-ensayo ng game time at masipag. Sa totoo lang, mas maganda ang performance nila kahit walang big show kaysa sa A-list celebrities ng Star Entertainment. Ang Snow Fenner ay orihinal na mayroon lamang 2 kanta na naka-schedule para bukas, ngunit si Tyr ay nagpahiwatig na bigyan si Snow ng karagdagang palabas. Sa buong araw, buong pusong nag-ensayo si Snow Fenner. Ang bawat kanta ay pinagpraktisan ng maraming beses. Hindi dahil hindi sapat ang kanyang pagganap kundi dahil gusto ni Snow na gumanap sa abot ng kanyang kakayahan. Tumayo si Winifred sa ibaba ng stage, nakatitig kay Snow na masigasig na nag-e-ensayo sa stage. Nagdulot ito ng malabong ngiti sa kanyang mukha. Nang tingnan niya ang kasalukuyang Snow, para bang nakita niya ang kanyang dating sarili. Bagamat hindi makatarungan ang katotohanan ng tadhana, nanatili silang hindi natalo sa itinakda, nagsusumikap pa ring gawin ang kanilang makakaya. Naniniwala sila na hanggat sila ay nagsisikap, sila ay gagantimpalaan. Katulad ng damuhan na nakabaon sa lupa, kahit na natatakpan ng semento, nagawa niyang bumasag sa lupa sa kanyang walang sawang pagsisikap na tamasahin ang ulan sa tagsibol at sikat ng araw. Balang araw, siguradong magiging global ka at magiging sikat na international superstar. Tumingin si Winifred kay Snow sa entablado at gumawa ng isang taos-pusong pagnanais, nakasabay nito ay ang hiling din para sa kanyang sarili. Ate Winifred. Katatapos lang mag-ensayo ni Snow ng kanta sa stage at papalapit kay Winifred para batiin. Snow, ang galing mo kumanta. Napangiti si Winifred hanggang tenga at nag-thumbs up kay Snow. Kabanata 307. Pagtanggap ng isang tao. Salamat sa iyong papuri, Sister Winifred, sabi ni Snow. Hindi lang ikaw, lahat ng mga artistang dinala ng Brilliant Media mo ay kahanga-hanga, papuri ni Winifred. Tuwang-tuwa si Snow Fenner na siya at ang kanyang kapwang mga artista mula sa Brilliant Media ay nakatanggap ng mga papuri ni Winifred. Ngunit pagkaraan ng ilang segundong kasiyahan, muling nagdilim ang kanyang tingin. Sister Winifred, wala pang 24 na oras bago magsimula ang live na broadcast, ngunit si Kuya Tyr at ang iba pa ay walang mahanap na papalit sa mga artista ng Star Entertainment. Ano ang gagawin natin?
Sa amin lang ng mga kilalang performer mula sa Brilliant Media, ang sentro ng lungsod ay walang alinlangan na magiging katatawanan. Nalungkot si Snow at sinisi ang sarili. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito ang sitwasyon. Sa totoo lang, nag-aalala rin si Winifred. Ngunit nakwaran siya ni Tyr ng higit sa isang beses para maging maayos ang concert bukas. Sa puntong ito, maaari lamang niyang piliin na maniwala sa kanya. Isa pa, hindi pa siya binaygo ni Tyr noon. Huwag kang mag-alala, Snow. Nasa Kuya Tyr mo ang lahat at may binabalak. Mag-relax lang kayo at mag-rehearsal. Kahit na walang Star Entertainment, ang concert na ito ay maaaring mabigla sa buong bansa pareho lang, panatag ni Winifred. Talaga, nagdududang tanong ni Snow. Seryosong tumango si Winifred. Oo. Nanatili si Winifred para bantayan si Snow at ang iba pa na mag-ensayo ng halos 2 oras. Pagkatapos ng rehearsal, inimbitahan niya si Snow at ang iba pang artista ng Brilliant Media para maghapunan. Bagamat hindi masyadong sikat ang mga celebrity na ito, bawat isa sa kanila ay masigla at may potensyal. Isinasaalang-alang ni Winifred ang pagkuha ng ilan pang celebrity para maging mga ambassador o fashion show ng Autumn Field. At ngayon, marami na siyang celebrity sa grupo ng mga talento ng Brilliant Media. Samantala, hindi pa nagpapakita si Tyr simula hapon at wala rin siya sa mansyon. Tinubukan siyang tawagan ni Winifred, ngunit sumagot siya na nagsasabing pupunta siya upang bigyan sila ng sorpresa. Walang ideya si Winifred kung ano ang nasa kanyang manggas. Hindi lang si Tyr ang wala, kundi sina Drake Topper, Henry Walker, at ang iba pa ay wala na rin. Dapat nasa Tyr sila ngayon. Bandang 10:00 ng gabi, isang fleet ng mga itim na sasakyan ang tumilapon patungo sa Con City International Airport. Nakasakay si Tyr at Drake sa iisang sasakyan. Sa pagkakataong iyon, sumasabay ang mood ni Drake. Si Winifred at ang iba pa, hindi mapakali. Wala pang 24 na oras bago ang konsyerto. Inihimok ng mga live broadcast platform ang koponan ni Drake na mabilis na ipadala sa kanila ang mga detalye ng mga performer ng konsyerto. Para makapaghanda sila ng kaukulang pagpapakilala at makapag-ayos. Ngunit, naantala ng sentro ng lungsod ang kanilang pagtugon. Hindi dahil sa ayaw sumagot ng team ni Drake, hindi lang nila alam kung paano sasagutin. Kanina lang, nagplano sina Drake, Henry, at ang iba pa na mag-alok ng magandang bayad para mailigtas ang mga entertainment company mula sa hilagang rehiyon. Gayunpaman, sila ay tinanggihan ng marami sa kanila. Kahit na interesado sila, malinaw na walang sapat na oras. Nang si Drake at ang iba pa ay maghahanda na para tawagan ang mga entertainment company ng Imperial Capital, tinawag na ni Tyr ang lahat noon. Pinahanda niya ang mga ito ng ilang sasakyan na susunod sa kanya para makatanggap ng tao sa airport. Walang ideya si Drake kung sino ang tinatanggap ni Tyr, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Lumingon si Tyr kay Drake, mahinahong nagtanong, "What's wrong? Do you feel uneasy?" Nang maibalik ang katinoan, agad na sumagot si Drake. "Kuya Tyr, iniisip ko lang kung ano ang gagawin ko sa concert bukas ng gabi matagalang negatibong epekto, mas mabuti kaysa maging katatawanan sa harap ng lahat ng netizens." Pak! Malakas na tinapik ng malaking kamay ni Tyr si Drake sa likod. Ang tapik na ito ay tila nagdulot ng electric shock sa buong katawan ni Drake. Hindi ito ang unang beses kung sasabihin sa iyo na huwag kang mag-alala kasi ako ang gagawa ng arrangement, di ba? "So Drake, do you doubt me?" Tanong ni Tyr. Takot na takot, mabilis na sumagot si Drake, "I wouldn't dare to, Kuya Tyr. Masyado lang kasi importante ang concert nitong City Center, kaya medyo nababalisa ako." Nang makitang sinisikap lamang siyang pagsilbihan ni Drake, hindi na siya pinansin ni Tyr. Kung tutuusin, hindi miyembro ng Regal Palace si Drake, kaya hindi na kailangang ipataw ni Tyr ang mga patakaran ng Regal Palace sa nakatatandang lalaki. Tinasamantala ang gabi, dumating ang fleet sa paliparan. Pasado 11:00 na, halos hating gabi na. Sa oras na ito, ang labas ng paliparan ay mukhang malungkot. Ito ay pagkatapos ng lahat almost malalim sa gabi. Maliban na lang kung may eroplanong bumababa, bihirang may tao doon. Huminto ang fleet sa paradahan ng sasakyan ng airport. Bumaba sina Henry Walker at Jade Laurel sa kotse. Hindi na napigilan ni Jade ang pag-usisa, tinanong ni Jade si Tyr, "Master, sino ang narito para tanggapin natin?" Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Tyr pero sadyang pinananatili sila sa pananabik. "Malalaman mo pagdating ng panahon." Bagamat tumahimik si Tyr, si Jade, Drake at ang iba pa ay nakakahula.
Wala pang 20 oras bago ang konsyerto at lahat ay parang pusa sa mainit na bubong ng lata. Si Tyr lang ang nanatiling kalmado gaya ng dati na nagsasabing siya ang gagawa ng mga pagsasaayos. Ngayon, ang pagdadala sa kanila dito sa airport ay bahagi ng kanyang kaayusan. Nakipag-ugnayan kaya siya sa ilang celebrity at narito sila para tanggapin ang mga ito. Sa pag-iisip nito, nagpalitan ng tingin si Drake at ang iba pa. Baka yun lang. Pero na-curious sila saan nahanap ni Tyr ang mga celebrity sa ganoong kaikling notice. Nagpadala ng salita si Skylar Yaleman sa malaking bahagi ng mga kumpanya ng entertainment ng Celestial Empire kaya sino ang maaaring kontakan ni Tyr. Bukod dito, kahit na nakuha niya ang mga ito, hindi ba kailangan nila ng oras para sa paghahanda at pag-eensayo? Habang ang grupo ay nalilito, isang airliner ang bumaba mula sa kalangitan sa itaas ng paliparan, ang mga makina nito ay umuungal sa gabi. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang phone ni Tyr. Mula sa kabilang dulo ay lumabas ang isang magandang boses ng lalaki. Speaking in a different dialect, boss, dumating na ang aircraft natin. At dahil sa pagkakaiba ng oras, inabot tayo ng hating gabi. Pero, kaya kitang iQuarant na hindi sinasadya ang pagpili ng ganitong timing. Dapat alam mo na kaya ko. Hindi ko pipiliin ang timing ng mga international flight na ito at kinailangan ko pang tipunin muna ang lahat mula sa iba't ibang bansa. Mula sa kanyang tono, madarama ng isa ang matinding pagnanais na mabuhay. Ito ay halos tulad ng kung ang kanyang paliwanag ay naantala ng kahit isang segundo, maaari itong magdulot ng kanyang buhay. Boss, send me your location. I come and meet you now, sabi ng lalaki. Kawakas ay ibinuka ni Tyr ang kanyang bibig, dahan-dahang nagsalita, nasa parking lot ako sa Terminal 3. Kabanata 308, Don Quixote. Ang lalaki sa telepono at si Tyr ay nagsasalita sa kani-kanilang dialect. Ang eksenang ito ay medyo nakakaliw dahil ang dalawang lalaki ay nagsasalita sa iba't ibang mga dialekto, ngunit pinamamahalaan pa rin upang makipag-usap ng madali. Tila nagulat ang lalaki sa telepono at mabilis niyang sinabi, "Boss, look at you. You're just too kind to come and accept me personally. I feel so honored." Cut the crap, simpleng sabi ni Tyr. Kailangan nating itago ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito na dinala mo mula ngayon. Magpapadala ako ng isang tao na magmaneho papunta sa VIP tunnel upang hintayin sila. Pasakayin sila sa kotse pagkatapos nilang bumaba at huwag hayaan ng sino man na pansinin mo sila. Mabilis na sumagot ang lalaki sa telepono, "Sige, boss." Ito ang kanilang matibay na punto. Ungol ni Tyr. "I'll wait for you in the parking lot. Come over on your own." "Oo, boss." Pagkababa, nilinggan ni Tyr si Drake Tucker at ang group. "Drive your cars over to the VIP terminal now to receive them. Kilala mo man sila o hindi, tandaan na kayo ay aking mga tao, at ang iyong status ay hindi magiging mas mababa kaysa sa kanila. Sabihin mo lang sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin. Hindi na kailangang maging masyadong magalang sa kanila." Matapos siyang pakinggan ay si Drake at ang iba pa ay naguguluhan. Sa tono ng pananalita ni Tyr, mukhang importanteng tao ang mga bisitang ito, kaya sino nga ba sila? Ngunit kahit nalilito sila, hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Tumango lang sila bago nagmaneho papunta sa exit ng VIP terminal. Hindi nagtagal ay naiwan si Tyr mag-isa. Samandal siya sa bonnet ng kanyang sasakyan at tamad na nagunat. Makalipas ang ilang minuto, isang gorgeous at guwapo ang lumabas. Ang Caucasian na lalaki mula sa labasan ng Terminal 3 gamit ang kanyang asul na mga mata at blonde na buhok, mukha na siyang maginoo habang naglalakad, na nagpapalabas ng aristokratikong aura. Ang taong ito ay walang iba kundi ang isa sa 18 general ng Regal Palace, si Don Quixote. "Boss, napakatagal na. Namiss kita ng sobra," sabi ni Don Quixote. Mula sa layo na 8 metro ang layo, ibinuka niya ang kanyang mga braso ng malapad at kinusat ang kanyang mga mata sa isang maliwanag na ngiti, patungo kay Tyr. Gusto niyang bigyan ng maalab na yakap ang kanyang amo. Gayunpaman, Todd. Kakalapit lang ni Don Quixote kay Tyr nang ang huli ay mabilis na nagpakawala ng sipa na nagpabagsak sa lalaki sa lupa. Hinawakan ni Don Quixote ang kanyang tiyan, tila masakit. "Boss." Hindi naman sumipa si Tyr ng sobrang lakas o bilis. Sa mga kakayahan ni Don Quixote, madali niya itong maiwasan, ngunit wala siyang lakas ng loob.
Bukod dito, hindi man lang masakit, ngunit para ipakita ang tear some respect, siya ay nasaktan. Tumayo ka na. Alam kong hindi masakit. If you keep up the act, I really see pain you, utos ni Tyr. Kinilig si Don Quixote at dali-daling tumayo na nakangiti ng husto kay Tyr. Ang taong ito ay inukit mula sa eksaktong kaparehong amag ni Juan Yates. Sa 5 hari ng Regal Palace, ang pinakagusto ni Tyr na mabulunan hanggang mamatay ay si Juan. At sa 18 general, sa tuwing nakakaramdam si Tyr ng isang random na kapritsyo, tatawagan niya si Don Quixote at papaluan siya sa hindi malamang dahilan. Matandang Don, pinatawag ka ni Juan dahil gusto niyang habulin mo ang mga palda kasama niya, hindi ba? Ang tanong agad ni Tyr ay napabuga ng malamig na pawis si Don Quixote. Umiling-iling pa siya, napaatras sa takot na baka sipay na naman siya ni Tyr nang wala sa oras. Boss, inaakusahan mo ako. Kasama si President Yates, inilaan ko ang lahat ng oras at pagsisikap ko sa pag-asikaso ng mga bagay tungkol kay Orpheus, kaya paano ako magkakaroon ng oras upang lumabas at magsaya? Agad na nagapoy sa galit si Tyr at muling binitukan si Don. Busy ka ba? Dahil pareho kayong abala, paano magkakaroon si Juan ng 2 kasintahan at masayang gamulong-gulong sa dalampasigan? Dahil pareho kayong abala, paano kayo magkakaroon ng oras para makipaglokohan sa Devika na iyon hanggang sa hindi na sinasagot ang mga tawag ko? Nang ma-expose na siya ni Tyr, si Don ay agad na kinilig. He hung his head and said, Boss, hindi ba dahil sinusubukan kitang tulungan sa concert? Aksidente ang concert, itingal ni Tyr. Tumawa ng mahina si Don. Boss, ang tagal na nating hindi nagkita. Can you stop scoring me? My heart can't take it. Pasok. Tumikim si Tyr at sumakay sa sasakyan, habang si Don naman ay mabilis na sumunod. Ini-start ang sasakyan, pinaandar ito ni Tyr patungo sa mansyon sa Lunar Mountain. Nagmaneho ang sasakyan sa lugar kung nasaan ang mga mansyon. Habang sinusulyapan niya ang marangya na bumungad sa mukha ni Don. Boss, sinabi mo dati kay President Han na gusto mong bumalik ang Regal Palace sa pinagmulan nito sa Celestial Empire. Ito ba ay lugar ng mga mansyon na mas mataas ang ating Regal Palace, ang mga opisyal ay mananatili sa? Sandaling natahimik si Tyr bago sumagot, I did that thought, but I've yet to decide. Nabili ko na lahat ng 13 sa pinakamagandang mansion sa kalagitnaan ng bundok. Ngunit, wala akong ideya noong ibinebenta ang mga mansyon ng Lunar Mountain, kaya marami ng tao ang lumipat sa lugar na ito. Kapag tunay na bumalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, kailangan kong humanap ng malaking isla na mapaglilingkuran. Bilang base at punong tanggapan ng Regal Palace. Tumango si Don. Ngunit, ang rehiyon ba na ito ay may isang isla na sapat na malaki upang suportahan ang aming napakalaking organisasyon? Ang lugar na ito ay tinatawag na Riverdale Province at ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng 3 malalaking ilog. Huwag maliitin ang mga ilog. Minsan sila ay mas malalim kaysa sa karagatan. Sa loob ng Riverdale Province, mayroong isang malaking isla sa Long River, ipinaliwanag ni Tyr. Pagpapatuloy niya, bagaman ito ay hindi kasing laki ng base camp ng ating Regal Palace, ang kalamangan ay mayroon itong maraming mas maliliit na isla sa paligid nito. Mahirap o imposibleng paunlarin ang mga ito. I'm looking forward to it, bulalas ni Don. Pagkatapos noon, kumuha siya ng tablet at nagsimulang mag-scroll dito. Ipinapakita ng screen ng tablet ang kasalukuyang A-list na babaeng celebrity sa Celestial Empire. Napatitig dito ang mga mata ni Don, nakatitig sa mga artistang ito. Kung hindi lang si Tyr ang nagdadrive, nasample na niya ang lalaking ito hanggang sa mamatay. Ang isang leopardo ay tunay na hindi nagbago ng mga butik nito. Ang lalaking ito ay pareho sa lahat ng dako. Sa tuwing mapapasok si Juan sa isang bagong kapaligiran, ang una niyang gagawin ay magsiyasat ng mga detalye ng mga lokal na mayayamang dalaga ng mga kilalang pamilya. Para naman kay Don Quixote, palagi siyang naghahanap ng mga first-rate na babaeng celebrity sa halip. Hindi nagtagal, nagmaneho na si Tyr sa mansyon sa kalagitnaan ng Lunar Mountain. Bumaba ang 2 lalaki sa sasakyan at pumasok sa loob ng lugar. Habang nasa daan, nilinggan ni Don ang lugar. Hindi nagtagal, nahadyap ng mata niya ang isang magandang figure sa loob ng mansyon. Hindi pa natutulog si Winifred Zia. Dahil alam niyang may dinadalang kaibigan si Tyr, naghanda siya ng buong hapunan. Siyempre, take-out lang ang karamihan sa mga pagkain sa restaurant na pinuntahan niya kanina. Si sister-in-law ba ito?
Sa pagkinang sa kanyang mga mata, agad na itinapon ni Don ang tablet sa kanyang mga kamay. Mas maganda at marangal si sister-in-law kaysa sa mga A-list na babaeng celebrity sa tablet na ito. Kabanata 309. Boss, nagbago ka na. Tina Juan Yates at Don Quixote ay nagbahagi ng isang katulad na magandang katangian ng pagiging sweet talkers. Ito ay isang espesyal na kasanayan sa kanila. Saan man sila pumunta, madali nilang maakit ang mga babae at makuha ang kanilang pagmamahal. Taos-pusong pinupuri ni Don si Winifred Zia sa ugali at kagandahan habang lumalapit sa kanya. Bilang paggalang sa kanya, nagpakilala na lang siya sa dialektong pamilyar sa kanya, "Hello, sister-in-law. My name is Don Quixote, and I'm a younger brother of Brother Tyr." Marahil ay hindi siya masyadong mataas sa dialekto, kaya't ang mga salitang binibigkas niya ay parang patag. Napahadjejek si Winifred sa kakatawa. Mabilis niyang inabot ang kanyang kamay sa isang magalang na pagtatangkang makipagkamay sa kanya. "Hello, ako si Winifred Zia, asawa ni Tyr." Gayunpaman, hindi kailanman nakipagkamay si Don sa kanya, bagkus ay hinawakan niya ang dulo ng kanyang mga daliri, handang yumuko at halikan ang likod ng kanyang kamay. Ito ay isang napaka-gentleman na etikete sa kanluran, at ang pinakamalaking pagpapakita ng paggalang ni Don kay Winifred. Gayunpaman, sa sandaling napansin ni Tyr ang kanyang mga aksyon, nagseselos siya. Walang ibang salita, sinipa niya si Don sa kanyang likuran at pinalipad ng malaking puwersa ang lalaking Caucasian. Napatalon si Winifred sa gulat habang humahagulgol naman si Don sa sakit. "Huwag kang matouch-feely sa asawa ko or I break your hand," babala ni Tyr. Mukhang agrabyado, tumutol si Don, "Boss, ito ang pinakamaginoo at marangal na pag-uugali sa kanluran. Tumuhil ka. Hindi uubra sa akin ang paliwanag na iyon." Dahil nasa ibang bansa sa loob ng napakaraming taon, natural na alam ni Tyr na ito ay isang pangkaraniwang kagandahang loob. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi niya kinaya ang paghawak ng ibang lalaki sa asawa, kahit isang daliri. Nanlulumong bumangon si Don, habang si Winifred naman ay sinama ng tingin si Tyr. "Honey, paano mo magagawa iyon?" tanong niya. "Hayaan mo na," galit na tugon ni Tyr, pinandilatan ng isa pang tingin si Don at natakot siya sa panginginig. Mabilis na sinabi ni Winifred kay Don, "Don't mind him. He's just so wala sa mood." Tumango si Don, may suot na awkward na ngiti. "Nasanay na ako, hipag. Sanay na ako, hehe." Sabay na naghapunan ang tatlo. Pagkatapos noon, sa pag-aalala na baka mapagod si Winifred, pinatulog muna siya ni Tyr. Samantala, dinala ni Tyr si Don sa kabilang mansyon. Bagamat isa lamang sa 13 mansyon ang inookupahan ni Tyr at ng kanyang pamilya, ang natitirang 12 ay ganap na na-renovate din. At kada ilang araw, may dumarating para ayusin ang lugar para makalipat ang mga bagong nangungupahan anumang oras. Sa pagpasok sa mansyon, inilatag ni Tyr ang ilang mga patakaran para kay Don sa isang nagbabantang tono, "Mananatili ka rito sa mga susunod na araw. Pinabalaan kita, dinala kita dito upang iligtas ang araw dahil sa kakaibang mga pangyayari. Pagkatapos ng konsyerto bukas, bumalik ka kaagad. Kung maglakas loob kang magpakawalang alam dito, mag-ingat ka na masisira ko ang iyong pagkalalaki." Sa 5 hari ng palasyo ng Regal at 18 general, malamang na ganito lang kahigpit si Tyr kina Juan Yates at Don Quixote. Dahil ang dalawang guy na ito ay hindi gaanong maaasahan. Tumango si Don na parang sisiw na tumutusok sa kanin at paniniguro sa kanya, "Huwag kang mag-alala, boss. Wala akong maraming magagandang puntos, ngunit ang tanging lakas ko lamang ay ang pagiging maaasahan at matatag. Mapapaginhawa mo ang iyong puso hanggang sa iyong tiyan. Bakit parang gusto kitang hampasin tuwing naririnig ko ang salita mo?" Biglang bumulong si Tyr dahilan para i-zip agad ni Don ang labi. "Maasahan ng mga taong dinala mo, di ba? Huwag mong maliitin ang konsyerto na ito. Ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng sentro ng lungsod. Alam mo na binili ni Clifford ang sentro ng lungsod na ito para sa akin upang hayaan nating bumalik sa Celestial ang Regal Palace Empire," dagdag ni Tyr. Tinapik-tapik ni Don ang kanyang dibdib, tiniyak ni Don, "Boss, I wouldn't dare say so for anything else, but when it comes to celebrity, you've found the right guy. Don't worry, ang concert bukas ng gabi ay magpapasilaw sa buong mundo." Hinding-hindi maniniwala si Tyr sa anumang sinabi ni Don dahil talagang hindi maaasahan ang bata. Pero, pagdating lang sa mga celebrity, hindi naman parang nagma-exaggerate si Don.
Hindi na nagsalita si Tyr. Pagkaayos ni Don ay tumalikod na siya para umuwi at matulog kay Winifred. Sa Regal Palace. Bagamat ang pagkakakilanlan ni Tyr ay ang Panginoon ng palasyo. Maging sa 5 hari o 18 general, ang bawat isa ay itinuring ang isa't isa na parang magkapatid na biolohikal at may magandang relasyon sa kanilang sarili. Kung noon pa, para pumunta si Don sa ganitong paraan, nakipag-inuman si Tyr sa kanya, tulad ng ginawa niya kay Clifford nang bumisita siya sa Tyr sa Italy. Ngunit hindi na interesado si Tyr na gawin ito. Gusto niyang magmadaling umuwi at matulog kasama si Winifred. Nang makitang aalis na si Tyr, medyo nagalit si Don. "Boss, nagbago ka na." "Paano?" tanong ni Tyr na huminto sa pintuan. "Hehe, dapat alam mo kung paano." Hindi ito diretsong binigay sa kanya ng Don dahil nag-aalala siyang masampal ulit ni Tyr. Bilang isang dalubhasa sa pag-ibig, ang isang insensitive na lalaki tulad ni Tyr ay isang tipaklong lamang bago si Don. At kaya, humikab si Don ng may pag-iisip. "Magpahinga ka muna, boss, mag-inuman tayo bukas, sa araw." Hindi na nagsalita pa, umalis na si Tyr. Pag-uwi niya ay mahimbing na ang tulog ni Winifred. Kahit na gusto niyang hintayin si Tyr, masyado siyang pagod at nakatulog. Hindi siya inistorbo ni Tyr. Pagkatapos mag-shower, dahan-dahan siyang umakyat sa kama, niyakap si Winifred sa kanyang mga bisig habang kontento siyang nakatulog. Kinabukasan, nasa labas sina Tyr at Don na umiinom hanggang sa 3:00 ng hapon. Dahil sa napakatagal na panahon na hindi nagkikita, ang magkapatid ay natural na maraming dapat abutin. Ngunit ang pangunahing paksa ng kanilang pag-uusap ay tungkol kay Orpheus. Ang sitwasyong iniulat ni Don ay eksakto sa binanggit ni Juan, kaya't unti-unting lumuwag din si Tyr. Tila hindi niya kailangang mag-alala ng husto tungkol sa pakikitungo kay Orpheus. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa sa arena. Ito ay ang huling 3 oras bago ang konsyerto, at ang lugar sa labas ng arena ay puno ng mga tao. Ang plano ni Drake Tucker ay naging isang malaking tagumpay. Maging online man ito o sa katotohanan. Kahit na walang ideya ang audience kung sinong mga celebrity ang gaganap ngayong gabi, naging kahinday-hinday ang hype na pinaglaanan ng malaking halaga ng City Center para gawin. Sa oras na ito, mahigit 10 milyong netizens ang naghihintay online para sa live na broadcast ng sentro ng lungsod. Pumasok sina Tyr at Don sa arena. Ang palamuti sa loob ay halos tapos na, at ang daan-daang kawani ay nagpapatakbo ng mga pagsubok at gumagawa ng mga huling pagsusuri. Kabanata 310. Nagsimula ang konsyerto. Wala ng mga artistang nag-e-ensayo sa entablado. Ang lahat ay nagpapahinga sa kani-kanilang mga silid, inaayos ang kanilang kalagayan habang hinihintay ang opisyal na pagsisimula ng konsyerto. Nakuha ni Tyr Summer si Don Quixote na magdala ng grupo ng mga celebrity sa ibang bansa, ngunit sa katunayan, hanggang ngayon, walang ideya si Tyr kung sino ang dinala ni Don. Tyr never asked, and Don never took the initiative to tell him. Pero hindi na kailangang mag-alala ni Tyr kung sikat ba ang mga hired celebrity ni Don, dahil ang mga celebrity na may karapatang makipag-ugnayan kay Don ay walang iba kundi sikat. Maya-maya pa, nagmamadaling pumunta sina Drake Tucker, Jade Laurel, at ang iba pa papunta kay Tyr. Ang mga malalaking shot ng Con City na ito ay hindi na mukhang nag-aalala gaya ng dati. Para silang naging magkaibang tao. Lahat ay puno ng ngiti at mukhang masigasig. Pati ang kadalasang composed na si Drake ay nagsasalita ng incoherently ngayon, "Brother Tyr, we never know. We truly never know. This is incredible. Too incredible." Sa totoo lang, mula sa sandaling natanggap nila ang batch ng mga bisita sa pamamagitan ng VIP tunnel kagabi, hindi nakatulog ang mga big shot na ito sa Con City dahil sa excitement. Yung mga tinaguriang A-list celebrities mula sa Star Entertainment ay hindi man lang karapat-dapat na maging gopher sa mga kilalang artistang ito na dinala ni Tyr. "Kumusta ang rehearsal nila? May problema ba?" tanong ni Tyr. Mabilis na sagot ni Drake, "No problem at all." Yung mga basura mula sa Star Entertainment, hindi man lang may kukumpara sa kanila. Hindi na rin nila kailangan mag-rehearse. Kahit walang stage decor, kapansin-pansin din sila. Kailangan lang nilang tumayo sa entablado ng walang ginagawa. Kahit ano at sapat na ito upang baguhin ang kapaligiran sa kanilang paligid. "Kuya Tyr, paano mo nagawa? Paano mo nakuha?" Bago pa matapos si Drake ay pinutol siya ni Tyr, "Shh. Don't say it out loud. Leave me some of the mystery." "Oo, Kuya Tyr.
Mabilis na tumango si Drake at ang iba pa, ngunit namumula na ngayon ang kanilang mga mukha dahil sa excitement. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang trabaho, habang sina Tyr at Don ay nagtungo sa kanilang mga upuan. May mga VIP seat na nakalaan para kay Tyr at Winifred na may pinakamagandang view ng buong stadium. Siyempre, uupo din mamaya si Drake at ang iba pa. Sa ngayon, si Winifred ay nasa Snowfenners dressing room para bigyan ng batang starlet pampatibay loob. Hindi ko hinanap ang kanyang asawa, ngunit sa halip ay nakipag-chat ako kay Don dahil alam niyang darating pa rin ito ng mag-isa mamaya. Hindi nagtagal, wala pang isang oras bago ang concert. Nakahanda na ang lahat sa stadium. Ang mga reporter mula sa malalaking kumpanya ng media ay pinahintulutan ng priority entrance upang makahanap ng lugar para sa kanilang mga viewfinder. Gayun din, ang 12-12 ng mga video camera na kabilang sa sentro ng lungsod ay nasa posisyon din, handa para sa live na broadcast. Makalipas ang kalahating oras na nabuklod sa loob ng 3 araw, binuksan na ngayon sa publiko ang sports arena. Nagsimulang pumasok ang mga audience sa labas pagkatapos mag-flash ng ticket. Dahil ang pangunahing layunin ng konsyerto na ito ay itaguyod ang sentro ng lungsod, ang mga tiket sa konsyerto ay naibenta sa isang napakamurang presyo. Kaya naman, sa oras na magsimula ang konsyerto, ang Azure Sports Arena na maaaring maglagay ng 20,000 tao ay napuno na. Nagkaroon pa nga ng mga tao sa labas ng stadium. Sa wakas, dumating na ang nakakatuwang sandali. Noon, si Winifred, Drake, at ang iba pa ay sunod-sunod na tinungo ang mga upuan ng VIP. Katulad ni Drake at ng kanyang team, hindi maitago ni Winifred ang kanyang emosyon na pinaghalong gulat, tuwa, at pananabik. How was it? Handa na ba si Snow at ang iba pang artista mula sa Brilliant Media? Tanong ni Tyr na nakangiti kay Winifred. Oo. Mariing tumango si Winifred. Pero honey, paano mo naimbitahan ang malalaking pangalan na ito? Panay ang performance ni Snow at ng iba, pero itong mga taong dinala mo ang bumulaga sa kanila. Nag-aalala talaga ako na baka magkamali sila sa sobrang excited. Hehe, tumawa si Tyr. Kung kaya nilang sumikat o hindi ay depende sa kanilang pagganap. Hindi ko masasabi ang parehong para sa iba pang mga kilalang tao sa Brilliant Media, ngunit medyo kumpiyansa ako kay Snow. Puno ang stadium. Ang lahat ay naghihintay para sa lineup ng mga artista na ibunyag. May mga dumating pa para sa kanilang mga paboritong celebrity. Na may dalang mga poster at sinusulat ang mga pangalan ng kanilang idolo sa kanilang mga mukha, umaasang lalabas sila sa concert na ito mamaya. Kabilang sa kanila, ang karamihan ay mga tagahanga ni Maeve Lee at Zayn Lee. Sa ganitong mga kaganapan, maraming tao ang nahulaan na ang mga first-rate na celebrity ng Star Entertainment ay lalabas. Hindi ito isang mahirap na tanong. Sa katunayan, ang mga taong ito ay nakuha ito ng tama sa una, ngunit hindi nila mahuhulaan ang wakas. Ang mga nakamamanghang paputok ay nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi sa loob ng buong 3 minuto na ginagawa itong kasing liwanag ng araw. Habang sila ay namumulaklak sa hangin, ang buong sentro ng lungsod ay nagkagulo. Maririnig ang mga tagay at hiyawan na nagmumula sa lugar ng konsyerto ay masyadong madamdamin ang mga manunood dito. Samantala, nagsimula ang ilang istasyon ng broadcast ng live na streaming ang kaganapan. Mula lang sa fireworks display kanina, nakaakit sila ng mahigit 10,000 komento online. At ever-changing. Napakagandang display. Sino ang nakakaalam na ang pagbubukas ng International Trade Center ng isang mababang lungsod ay magiging katulad ng Spring Festival Gala? At 10 miles. Ito ay masyadong kahanga-hanga. Napakaganda ng opening effect, I'm looking forward to see kung sinong celebrities ang magpe-perform dito ngayong gabi. Little sister ni at Maeve. Nandito siguro ang Diyosa kong si Maeve. How exciting! At Zayn's fan club, talagang nandito si Zayn ko, mabuti at ito ay nakumpirma na. At Snowflake, nagsisimula na. Nagsisimula na sa wakas. Ang host ay lumitaw. I wonder kung sino ang magiging unang celebrity. Paulit-ulit na dumarating ang iba't ibang mga online na komento habang ang mga live na manunood sa venue ay nagkakagulo. Sa ilalim ng nakatutok na atensyon ng lahat. Ang isang host ng City Center ay partikular na nagbayad ng napakagandang presyo upang umupo mula sa Imperial Capital ang pumasok sa kanyang grand entrance. Pagkatapos ng isang madamdaming pambungad na talumpati, pati na rin ang isang pagpapakilala at pagpapaliwanag ng background ng sentro ng lungsod, ang bumaling ang host upang ituro ang malaking screen sa likod niya. Next, please welcome our first performer for tonight's concert to the stage.
sa isang iglap sa paggamit ng teknolohiyang holographic na bago ang entablado. Ang pagbabago ng 4 na season na ipinakita sa music video ng Autumn Field ay walang kumali-mali na naglaro sa yugtong ito. Si Snow Fenner, na nakasuot ng banal na nilikha ng Autumn Field, ay makikitang naglalakad papunta sa entablado. Ang musika ng theme song ng Autumn Field ay nagsimulang tumaas mula sa buong paligid at ang malaanghel na boses ni Snow ay umalingaw sa arena. Agad na tumahimik ang mga nasa sabik na audience para sa isang beat. Makalipas ang 3 segundo, naramdaman ng lahat na nanginginig ang kanilang mga anit. Sabay-sabay na sumabog ang atmosphere sa venue.